Welcome to Boracay! And tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung Boracay. Sabi ko nga sa inyo, 7th time ko na dito sa may Boracay. Ganyan siya, white sauce siya. Oh my God! Look at this view! Sobrang ganda! Yung food nila, hot silog, 90 pesos to silog, 150. So, budget lang talaga yung mga pagkain nila dito. Yung budget room nila dito is nag-i-start sa 1,200, 600 pesos per person with breakfast na. Tingnan nyo naman, oh. Ayan, oh. Wala gaanong taong pumupunta, tapos gusto nyong mapicturean yung crystal clear na dagat ng Boracay is dito kayo sa may Station 1 pumunta. Mabubuhay pala kayo dito sa Boracay in amount of 100 to 150 pesos. Nandito tayo ngayon sa may Boracay Uptown Hotel, August 21, 2025, Boracay Island. Hi Ka-Wonder! Update lang. So, nandito tayo sa beachfront. Ayan, yung nasa likod natin is yung coast. Yun, dyan tayo nakastay. So, pagkatapos mag-breakfast, nandito na tayo, nakatambay. Ang maganda dito sa coast, meron silang parang mga day beds nga dito sa harapan nila. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, and tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung Boracay. Grabe. Medyo gloomy yung weather ngayon, kaya pwede perfect siyang maligo. Ang problem lang is medyo mahangin. Tapos yung, yung alon niya, medyo humahampas. Kasi natry ko nang mag-Boracay nang hindi ganyan yung lakas ng alon. Talagang lang siya, chill lang. So napansin ko din, konti lang din yung mga turista ngayon. Kasi sabi ng mga local dito is medyo off-season pala ng ganito kapag habagat season. Grabe, sobrang kakaiba talaga yung epekto ng beach sa akin. Lalo na yung Boracay, may parang medyo bias ako pag Boracay yung pinag-usapan. Lalo na yung beach ng Boracay. Isa to talaga sa pinakamagandang beach na napuntahan ko sa buong buhay ko, which is yung Boracay Island. Nakaka-relax, grabe. Kahit na hindi siya kahit may lumot, yan, iba pa rin talaga yung dating ng Boracay Island sa akin. Lalo na kapag walang lumot, talagang imagine mo yun. Yung pinakamaganda actually na punta ko dito is November. Ayun talaga, grabe. Tahimik yung beach, hindi siya ganun ka-alon. Ang ganda ng tubig. Tapos medyo konti din yung tao nung panahon na yun, kaya wow, grabe. Every November yata yun, November onwards, magandang pumunta dito sa may Boracay. Yun yung I think, may isasuggest ko kayo sa inyo na punta nyo dito sa may Boracay. Anyways, mamaya magtutour tayo anywhere dito sa may Boracay. Update ko kayo. Actually, meron tayong kakainan mamayang lunch. Yung favorite kong restaurant dito sa may Boracay. So, papakita ko yan sa inyo. Hindi pwede. 7th time ko na yata sa Boracay and never pa akong hindi kumain dun sa restaurant na yun. So, sobrang excited akong i-share yun sa inyo. Yan. Grabe talaga yung lahat ng mga opportunities na dumadating. Kaya thank you Lord. Thank you Lord talaga sa lahat. Lahat ng mga minamanifest ko or may mga hindi man natutupad pero mas better po yung binibigay ninyo. So, gusto ko rin mag-thank you sa inyo lahat mga Ka-Wonder. Kasi hindi naman natin ito ma-experience lahat ng ginagawa natin ngayon or na-experience natin kung wala kayong mga sumusuport, diba? So, thank you po sa lahat ng mga nanonood, mga nag-share, comment, ganyan. Tapos, sa lahat po ng mga sumusupport sa atin ever since nung nag-start tayong mag-vlog. So, sana hoping na kapag dadating na rin yung time nyo na kung makapag-travel din kayo, solo man, with family and friends, or mapuntahan nyo lahat ng mga places na gusto nyong puntahan, ganyan. Ima-manifest ko yan sa inyong lahat. Magtiwala lang kayo, magtrabaho, mag-ipon, tapos di ba? Ayan lang. So, update ko kayo later mga Ka-Wonder. Hi Ka-Wonder! So, we're out and about. So, nakapag-check out na tayo sa first hotel natin, which is yung Coast Boracay, dito sa may Station 2. And ngayon naman, napakabait nila kasi meron silang in-offer na hotel transfer kasi magta-transfer tayo ng hotel. So, sa Station 1 naman tayo lilipat. Anyways, weather ngayon, di ba nakita nyo kanina, parang medyo gloomy tapos parang uulan na. Ngayon naman, lumabas na yung araw. Ayun o. Naarawan na tayo ng kote. Pero yung araw ngayon, kasi habagat season nga, hindi siya yung ganun masakit. So sobra tayo muntikan. Yan o, nasa
Ayan, station 2 tayo. Ganda na ng tama ng araw sa dagat. Sobrang ganda na. Ngayon, papunta na tayo sa next hotel natin. And thank you sa Coast Hotel sa experience and sa transfer natin sa bagong hotel. Ayun yung maleta natin. Si Kuya. Keep on, keeping on. Ganda nung nasa likod ni Kuya. Hi Ka-Wonder! So, nag-drop lang tayo ng gamit natin dun sa next hotel natin. So, utang ko yun sa inyo. Mamaya tayo magro-room tour dun sa hotel natin na bago. So, ngayon naman is magla-lunch tayo dito sa may Mezirap. So, ito yung restaurant na lagi kong kinakainan every time na nandito ako sa may Boracay. Actually, malapit lang to sa may D-Mall. Siguro mga 20 meters away lang. Tabi niya yung BPI, so landmark nyo. Doon tayo kumain last time. Tapos, andyan na yung parang lake nila dito sa may Boracay. So, tara kain na tayo. Ayan, Mezirap. So, ito yung mga ano nila, mga ino-offer nila dito. Meron silang mga kebab, shawarma, ganyan, turmeric rice. Tapos, nasa third floor sila. Actually, pag magti-take out kayo, pwede kayo dyan. Nasa ground floor sila. Welcome to Mezirap. Hi Ka-Wonder! So, dumating na yung mga food natin. Meron tayong mezi fries, hummus flatbread, chicken kebab, turmeric rice, mezi 3, bali combo siya, may squid, adana, and wings. Tapos may butter rice din siya. Meron din tayong beef mozzarella wrap, and also calamansi iced tea. So medyo madami yung food natin, pero try natin tong tikman lahat. Pero actually most of the food na in order natin ngayon ay natikman na natin nung mga previous natin. Sabi ko nga sa inyo, 7th time ko na dito sa may Boracay, and every time na pumupunta ako ng Boracay, never akong hindi kumakain dito sa may Mezirap. So alam mo yun, ngayon lang talaga ako mag-feature na nag-order ako ng marami para makita nyo din at saka malaman nyo yung mga ino-offer nila dito sa may Mezirap. So tara, kain na tayo. And titikman na natin yung beef mozzarella rice. Ganyan siya. So wrap siya, ibig sabihin, wrap siyang ganyan, diba? Tapos, ang sarap nito. Siyempre, meron siyang beef sa loob. Tapos may mga gulay siya, like yung repolyo, ganyan. Tapos yung flavor talaga sumasabog. Medyo may natitikman akong mint na nilagay sila. And also, meron din siyang tomato. Grabe ito, ang sarap. Ayun, yung isang order parang tabusog ka na. Saka, maganda sa kanya, big serving siya. So, hinahanap ko lang yung mozzarella niya. Kasi mozzarella wrap daw siya na may beef. Pwede nyo siyang i-dip sa sauce na binigay. Meron siyang isang sauce na ganito. Tapos ito, I think this is chili sauce. Ito para siyang tartar sauce. Yan, parang mayo. Try lang na. Yan, ganyan siya. White sauce siya. Oh my God. Sarap. Kaya naman natin yung chili. Yan. Parang di siya masyadong maanghang. Hindi na siya chili. Kala ko lang. Try naman natin tong, I think this is the beef. Ayan, the beef. Meron na natin siya first. Ito naman is the chicken. I think this is the chicken. Ayan, chicken kebab. And this one is the squid kebab. Skewer siya, mga skewer siya. So, actually, meron silang parang sa menu nila, may combo sila ng pwedeng beef lahat, ganyan. Pwede rin kayong may selection kayo, pipili kayo eh. Parang ito yung menu nila, papakita ko sa inyo. Yung lasa niya, ano siya? Right side. Pure beef talaga yung ginamit, and also ang gusto ko sa kanya, hindi siya sobrang nasa maalat na side, para siguro pwede mo pa siyang i-dip dun sa mga sauce nila. May mga sauce sila dito. Try natin tong sauce na to. Same siya dun sa sauce na yung white sauce dun sa may mozzarella beef wrap nila. Perfecto with rice. Tapos on the side meron silang rice.
Tapos, sa gilid niya kasi may mga ganito siyang parang mga side dish. So, meron silang parang ano to, katsara. Kuha. Pampawala umay. Next naman natin, syempre squid. In fairness sa squid nila, malambot. Ang squid nila is pusit kalawang siya. Ayan. Pusit kalawang yung kanilang tawag ito? Pusit. So, try natin i-dip dito sa sauce nila. Ano kaya itong sauce na ito? Ayan. This one is chicken naman. Oh, sarap mo sa chicken. Kung papapiliin ako, top 2 ko, beef, number 2 is chicken, number 3 is the steak. Grabe to, yung amount ng pagkain natin ngayon. Ang dami. Parang favorite ko kasi talaga tong mezerap dito, di ba? Nasabi ko naman kanina. Kaya parang grabe. Na-overwhelm ako sa dami. Tapos ito rin, favorite ko rin tong fries nila dito. Tingnan siya. Ang ganda ng pagkakaluto eh. Crispy siya. Tapos parang maganda hindi ganun sa oily. Tapos may mga parang mga seasoning silang nilagay. Tapos yung drink naman nila is the calamansi iced tea. Parang ito rin, isa rin to sa bestseller nilang drink dito sa Mimizet. Ayan, ngayon, time check it's 1:30. Pero grabe, punong-puno yung restaurant nila and may nakapila pa sila. So, ayan, try muna natin tong next nating food. This is the turmeric fries, pero chicken yung toppings niya. So, this is the chicken. Ganyan yung pagkakaluto niya. Grabe. Try natin yung with meron kasi silang parang onion dito, tapos meron siyang gulay-gulay sa gilid. Yan siya. Para all in one. Ganyan ko siya kakainin. Lasang-lasa mo yung turmeric. Pag mahilig kayo sa mga Indian food or mga Mediterranean food, I think magugustuhan nyo to. Try natin lagyan ng sauce. I think dito yung sauce niyo. Sa to. I don't know sa ano to. Para siyang yellow sauce. Ang sarap. Sorry guys kapag hindi ko na tawag ito na didiscuss yung lahat ng flavors na natitikman ko, pero dinidescribe ko based siya kung sa taste ko kung masarap, ganyan. Yung masarap kasi subjective talaga yan, depende yan sa tao. Kung yung iba, kamari ito, masarap siya sa akin, pero pwede siyang hindi masarap sa iba kasi nga, hindi siya kumakain ng mga like yung mga food na may turmeric, mga ganyan. Kaya depende talaga siya. So sana bear with me na lang kung sinasabi ko laging masarap. Sinasabi ko naman kung kulang siya sa salt, ganyan, yung mga kamari matabang, ganyan. So yun nga, sinasabi ko, subjective talaga yung mga pagkain. So depende talaga yan sa inyo. Pero medyo bias ako dito sa Mezerap kasi isa to sa pinaka-favorite ko. Hindi ko naman to babalik-balikan talaga na every time na pupunta akong Boracay is kakain dito kung hindi talaga to masarap. So try nyo tong Mezerap. Dito lang to sa may station to malapit sa D-Mall. So ito yung menu nila dito sa may Mezerap. Ayan siya. Mez or mezi is a Mediterranean, Turkish or Middle Eastern term for small plates. Kaya pala ang dami nilang plates. Anyway, ito siya. Yung in order natin, this is the mezi 3. Ito yung may
Actually, saan ba siya? Ito, yung bestseller nila. May beef, may chicken, and meron tayong squid. So, ang presyo niya ay 478 pesos. Yan yung bestseller nila. Pero pwede naman dalawa lang, which is 378. Yung iba, 598 pesos. Tapos, ito pa yung iba nilang menu. Ayan, meron din silang grilled beef belly, 648, grilled apricot chicken, grilled pork belly, ganyan. Tapos iba pa. Ayan, tapos ito naman yung mga iba pa nating pagkain. Pwede yung order shawarma wrap. Ayan, ito ata yung order natin na mozzarella wrap. So it's 328. Yan yung pinaka masarap kong nakain. Tapos extra rice, chicken kebab yan, mga kebab with rice or with wrap siya. 388 pesos. Tapos yung fries nila na masarap din is 198 pesos. Ayan. Masarap din actually itong calamari. Natry ko na to eh. Pero di lang natin in order. Hi Kawander! So tapos na tayong kumain dito sa Mezerap. So rate lang natin kung ano yung mga favorites ko na pagkain dito. Number 1 ko is yung wrap, which is yung beef mozzarella wrap. Nasa 300, chinek ko dun sa menu nila, nasa 328 pesos yun. So good for sharing na siya. Malaki siya. So pwede na kayo, kamari, dalawa kayo. Panalo yung beef kasi ang lambot talaga. Tapos yung mga sauce nila para may additional flavor. Tapos ang next ko is yung combo nila na may beef kebab, chicken, and yung squid. Yun yung next ko, which is bestseller din nila. Nasa may 478 pesos yun. So yun yung i-order nyo kung ano. Actually, good for sharing lahat ng food nila. Tapos, meron din naman silang mga bowl, like yung sa turmeric. Yun yung next ko. Yun yung next kong favorite. Though, madami kasi yung rice niya. Kaya hindi ko na naubos. Tsaka ang dami nating na-order. Kaya, yun, siguro hindi ko lang siya nakain. Pero yung flavor pa rin, panalo pa rin. Tapos yung, syempre, yung hummus, panalo yun. I-wrap niya dun sa pita nila. Ito, 248 pesos yung hummus flatbread nila. Another food recommendation dito is yung calamari. Masarap din siya. Na-try natin siya dati. Para siyang fried na calamari. Malambot siya. Tapos, masarap yung flavor. Tapos, yung mezze fries nila nasa 198. Masarap din siya na pang pika-pika or kamari. Take out lang kayo, daan lang kayo dito. Kamari, punta kayo ng beach, ganyan. Masarap yung kanilang fries. So, anyways, yan yung mga kinain natin dito sa may Mezerap. So, sabi ko nga sa inyo, 7th time ko na dito sa may Boracay. And every time na pumupunta ako dito is, lagi akong kumakain dito. Kaya talagang favorite ko tong restaurant na to. Walang bias to kasi yung dati ko naman, hindi naman yun sponsored. So, lagi talaga akong kumakain dito. So, isa to sa ilista nyo sa inyong mga food na kakainan dito sa may Boracay Island. Ay, grabe. Ang dami nating nakain sa may Mezerap. Sobrang sarap. Tamang-tama yung pangalan niya na Mazarap. So kapag hinahanap niyo yung mismong food review, may separate vlog tayong ginawa regarding dyan ng where to eat in Boracay. So ngayon, pumunta lang ako dito sa alley. Dyan yung Mezerap sa labas niya, nasa may bandang harapan siya. Tapos may nakita ko ditong Filipino dining, Hot Pot Eatery ang pangalan niya. Ito, para siyang karinderya style pero medyo level up. Tapos yung food nila nakita ko, pakita ko na lang din sa inyo. Ayan, no. Yung food nila, hot silog, 90 pesos to silog, 150. So, budget lang talaga yung mga pagkain nila dito. May sisilog din sila, mga tapsi-tapsi. Tapos meron din silang mga lutong bahay, ayan o. So, pwede kayo kumain dito. Malapit lang to dun sa Mezerap. Yung kantong yun na lang yung pasukan nyo kung nagtitipid kayo dito sa may Boracay. Hi Kawander! So, andito na tayo sa harapan ng Hana Hotel. So, ito yung pag-i-stayan nating budget-friendly hotel dito sa may Boracay. So, this is located in Station 1. So, pero hindi siya along the way. Siguro mga 1 minute away siya dun sa may main road. Tapos, yun na yung beach ng White Sand sa may Station 1. So, ito na yung entrance nila. Yung tapos, sa pan-check-in, di ba kanina nag-check-in na tayo? Ang mga pinasabi ni ma'am sa atin is ito, yung mga guidelines nila. Ayan siya. And ito yung check-in process nila. Tapos, nag-offer din sila ng mga massage, meron din silang sariling restaurant, and also meron din silang mga airport transfer and laundry service. Tapos, mga shuttle service para sa mga iba't ibang tours. And also, meron din pala silang gym, no? Check natin yan sa mamaya-maya after nating mag-room tour.
Ayan, si ma'am. Ano po yung name niyo, ma'am? Shane po. Si Ma'am Shane, di ba nakita na natin siya kahapon? Ito na, totoo na talaga to, Ma'am Shane. Yes po. So, yung room natin is sa third floor. Ayan, meron silang coffee area ito. Tapos, asan po yung pool niya, ma'am? Ay, wow, ang ganda naman yung cafe area nila. Pati breakfast dito rin po? O, dito. Ganda, oh, ganda ng view. Tapos, nandito yung kanilang pool. Ayan. Maliit lang pero syempre, 'di ba? Walang naliligo so masosolo natin 'yan ngayon. Tapos ang ganda ng view ng cafe area nila, oh. Ayan, oh, may overlooking view dito sa may Station 1 Boracay. Tapos ang ganda ng mga paintings nila, oh. So proceed tayo sa ating room. Here's your room, sir. Malaya room po. Ay nako, malaya na tayo. Wow! Wow! So this is our room. This is a deluxe room. So quick room tour tayo. Meron tayong queen size bed. Grabe, parang ano, ang kapal nga nung bed nila, oh, parang malambot. Sa tingin na, mamaya ititesting natin yan kung talagang malambot. Dito sa side na to, meron silang rack. So pwede nyo dyan isabit yung inyong mga towels. Ayan, in fairness, yung towels nila is malalambot. And ayan, oh, tingnan nyo naman yung details ng mga sampayan nila. Medyo para siyang Filipino style. Tapos yung rough finish yung kanilang wall. Yan yung napansin ko kaagad. And dito naman, meron silang provided na payong kapag sobrang init, umuulan, ganyan. Tapos pwede nyo dyan ilagay yung inyong mga maleta, ganyan, or bags, patungan. Tapos meron sila ditong mini table and chair. Kapag kunwari kakain kayo, ganyan, or mag-work kayo. Tapos meron sila ditong flat screen TV. And ito yung pinaka the best part. Meron tayo dyang malaking mirror. So meron talagang, alam mo yun, umiikot talaga yung, ang maganda dito is, umiikot talaga yung hangin, tapos meron talagang sumisikat na araw. So maganda, alam mo yun, walang molds dito or moist na mangyayari. Tapos ang maganda dyan, may balcony pa tayo. Ayan o, meron pang upuan dyan, pwede kayong tumambay, ganyan. Ito naman yung magiging view nyo kapag itong room natin na malaya sa third floor ang binook nyo. This is a deluxe room ha, ulitin ko lang ulit. Tapos dito, meron tayong sampayan, lagayan ng mga gamit pa dyan, and also meron silang parang susian dito para sa important na gamit nyo. Tapos, this is a window type. Meron siyang provided na window type AC. Tapos, ang cute to. Tignan mo, meron tayong side table. Tapos, totoo yung kaya nagustuhan ko. Andyan yung, totoo yung flowers, nag-skip. Tapos, meron tayong saksakan dyan. Tapos, ito yung kanilang bed. Meron tayong 4 pillows. Tapos, so I think that is beach towel. And this one is clean towels para sa room. Tapos, meron silang provided dito na maliit na trash can, and dito another side table, and meron dun saksakan. Tapos ito naman yung ating toilet and bath. So meron tayong water closet, meron tayong bidet, blower, tapos may provided silang shower gel and shampoo dito. Tapos ito naman yung lavatory, and meron tayo syempre ditong mirror, shout out. Tapos meron tayo ditong hot and cold na shower. So ganito yung magiging view ng ating toilet. So, nandyan yung sink. Ganyan siya. Tapos, yung door nila is sliding door. Ayan, sliding door siya. And, this is our room. Ayun, ang ganda in fairness. So, nabook natin to sa Klook ng 1,600 pesos. And naka-discount tayo ng 5% dahil gumamit tayo ng Klook promo code natin, which is WonderJKlook. Kaya sayang din yung matitipid nyo pag ginamit nyo tong Klook discount code natin. Hindi lang to sa mga hotels ha, pwede rin to sa mga Klook bookings nyo ng mga eSIM, airport transfer, mga activities na ibubook nyo sa Klook. So, hindi lang to sa mga hotels ng Klook. So, use my code WonderJKlook. Anyways, nag-i-start sa 1,200 with free breakfast na yun ha. In fairness, sobrang mura na nun. Imagine mo, yung budget room nila dito is nag-i-start sa 1,200, 600 pesos per person with breakfast na. And malapit lang siya sa may beach. Siguro mga 1 minute walk lang. Kaya, good deal na yon. Tapos, ang unang nagustuhan ko talaga dito is yung malaki silang window dyan with balcony, tapos may view. And parang
pretty naman in my first impression, malinis and sobrang slick lang nung design nila. Ayun. So this is Hana Hotel here in Boracay. Ngayon naman, nasa labas na tayo ng Hana Hotel. Punta naman tayo dun sa gym nila and meron silang children's library. Hello po. Kuya, saan po yung gym nyo? Sa kabila, sir. Yung building po na yan? Opo, yun. Sige po, thank you po. Sige po. Yan, tatlo kasi yung building nila. Itong pinag-stayan natin, meron pa sila sa children's library. Tapos nandito yung gym daw. Ito, Hana Boracay. Ayan, andito daw yung gym. Ayan, fitness center. So, ito yung gym nila. Ayan siya. Meron naman silang, parang medyo kompleto naman yung gym nila. Ayan, pang chest. Ito, pang deadlift. Tapos, pwede kayong tumakbo. Ayan. Tapos, dito naman yung children's library nila. Ayan. So, pwedeng maglaro-laro yung mga kids. Ito siya. Hi Ka-Wonder! And time check, it's 5 p.m. So, manonood sana tayo ng sunset kaso walang sunset. Andito tayo sa may Station 1. So, from dun sa Hana Hotel, naglakad lang tayo. 1 to 2 minute walk lang talaga siya. So, malapit lang din. Kung naghahanap kayo ng budget-friendly hotel, pwede kayo doon sa Hana Hotel. And nasa Station 1 pa kayo. So, ang ganda. Lumabas na rin yung mga tao. Medyo low tide na. Pansin nyo, medyo malayo. So, nasa harap natin yung grotto. Ayan, so grotto. Galing lang tayo banda dyan. Dyan, may daan dyan papunta dun sa may Hana Hotel. So, pwede kayong dumaan papunta dito, dyan mag-check-check. So, try natin pumunta dun sa may part na yun. Yung may pathwalk dun, yung tas yung may grotto-grotto. Medyo malakas yung hangin ngayon. Ayan, syempre habagat season pa rin. So ngayon naman pakita ko kung anong mga kaganapan dito. So nasa Station 1 tayo. Ayan, dito sa may Station 1 meron ding paganto, Sandcastle. Ayan o. Today is August 21, 2025, Boracay Island. Dito yan sa may Station 1. May mga naglalaro ng football doon, no? Kita nyo ba? Ayun, may nagfo-football, may mga nakatambay-tambay lang, yung iba naliligo, yung iba nagsasand-sand din, gumagawa ng sandcastle. Perfect talaga tong Station 1 kapag gusto nyo ng payapa, pino yung buhangin, tsaka sobrang ganda talaga rin ng view dito sa may Station 1. Kasi ito yung may view ng mga coconuts, tapos meron ding view ng parang island doon. Though medyo maraming tao ngayon kasi nga pa-sunset na, kahit wala man sunset, pero syempre iti-take time pa rin nila dito. Dami pa rin talagang bakasyonista dito sa may Boracay Island. Ito, I think mga local to, mga naglalaro ng football. Medyo ingat lang tayo, baka matalsikan tayo ng bola. Ayan, another thing na pwede nyong gawin dito sa Boracay is magkumuha ng photographer or yung parang mga professional photographer, tas yan, mag-shoot kayo ng mga picture nyo. And si Kuya, I think official photographer or professional photographer talaga siya kasi may camera siya, tas parang buntis si ate, so nag-shoot sila ng asawa niya. Ang galing. Dito sila sa Station 1 kasi nga sabi ko nga sa inyo, maganda yung yung location ng Station 1 kung gusto niyo talagang makuha yung perfect shot ng Boracay Beach na white sand, ganyan, crystal clear na buhangin dito sa Station 1. Welcome to Boracay, mga ka-wonder! So ngayon, nandito tayo sa Station 1, my favorite station kapag nandito ako sa may white sand beach ng Boracay. So ano nga ba yung reason kung bakit itong Station 1 yung pinaka-favorite ko? So sa 7 times na nakapunta ako dito sa Boracay, syempre magkakaroon tayo ng bias na kung ano yung favorite mo, yung lagi mong napupuntahan. Siguro may something dito sa Station 1 na kapag gusto ko ng, makita yung talagang view, magandang tubig, magandang buhangin ng Boracay, dito ako sa Station 1 talaga pumupunta. So, isa pang reason kung bakit favorite yung Station 1 kasi kung hindi yung pumupuntang tao dito. Ayun, tapos pansin din ng marami, pag Station 1, maraming mga mahal na mga hotels, ganyan. Dito yung mga medyo bigatin na hotels.
Pero meron din naman sa 2 tsaka sa 3 ngayon. Hindi naman na siya masyadong ganun. Pero yun yung notion nila. Kaya Station 1 is parang ilag yung ibang tao pumunta dito. So, kung gusto nyo ng ganito kaganda, tingnan nyo naman, oh. Ayan, oh. Wala gaanong taong pumupunta, tapos gusto nyong mapicturan yung crystal clear na dagat ng Boracay is dito kayo sa may Station 1 pumunta. Yun lang. Pero kapag sa Station 2 naman, okay din naman doon. Ang maganda doon is accessible yung mga restaurant, ganyan. Though yun yung isa sa pinaka-center ng pinaka-center ng White Sand Beach. May Station 1, 2, and 3 kasi para sa mga first timers dyan. Yung Station 2, para siyang andun lahat kasi nandun yung D-Mall. Yung D-Mall, isa siyang mall na rin kasi nga D-Mall nga eh. Doon yung mga souvenir shops, may mga massage area, bilihan ng mga pasalubong, tapos maraming mga restaurants talaga doon. So, ang dami talaga yung mga resorts doon, yung mga hotels, tabi-tabi rin sila. Though marami ring mga luxurious hotels din doon, pero yun nga, center nga siya, kaya parang siguro mas maraming tao. Yun din yung siguro medyo nawalan ako ng vibe dun sa may Station 2. Sa may Station 3 naman, medyo sa banda malapit siya sa dun sa may port is ang naman doon, okay din doon, konti din ang tao, tapos pero ang lang doon, medyo konti yung kainan doon compared sa may Station 2. Tapos yun, kaya yun yung parang for me, personal preference ko lang to. So depende pa rin, iba-iba naman tayo ng definition ng maganda. Depende pa rin yan sa, sa vibe mo, kung gusto mo ba crowded, ganyan. So nagbe-base lang ako dun sa parang experience ko ng pagpunta dito sa may Boracay. So yan yung personal preference ko kung ano yung pinaka-favorite kong station dito sa may Boracay White Sand Beach. Go under! Look at this view! Sobrang ganda! So, nandito na tayo sa actually, dulo na to ng Station 1. Papunta tayo sa isa pang another island dito sa may Boracay Island. Yung papasok tayo dyan sa keyhole. So, kung first timer kayo, from Station 3 to 1, tapos ito na yon. Ito na yung magiging dulo. Kung curious kayo kung ano yung nandito sa may part ng dulo-dulo talaga, ito yung nakikita nyong parang dito, malaking rock formation. So may pathway na silang ginawa dito. So pakita ko kung anong meron. Go! Ooh! Ganyan mag-skateboard ni Kuya. So ito na yung may butas sila dito para siyang mini keyhole. Ayan, yan yung makikita nyo sa pinakadulo ng Station 1. Tapos pwede pa kayong magkawil. Ayan si Kuya nag-try siyang manghuli ng isda. Galing. Try natin anong meron pa dito. Wow! Look at this. Wow! Andun pala yung sunset. Ayun sa part na yun, oh. Ganda! And ganito na yung keyhole. Mini keyhole. Yan yung makikita nyo. Si Mary, dyan kayo papasok. Sa butas na yun. Ayan, may mga nag-o-offer ng mga picture taking dito. Kasi maganda yung spot na yan, oh. Tingnan mo, ang ganda nga, oh. Ayan, si Kuya. Pero medyo ingat lang kayo kasi pwede kayong mahulog dyan. Oh. Diretso kayo dyan sa dagat. Pero maganda nga yung spot ni Kuya doon. Ayan, ganda, di ba? Tapos ito, another beach na naman dito sa may Boracay. So gusto nyo ng ibang, view. Merong mga paganyan, no? Parang rock formation na view ng beach dito sa Boracay. Dito kayo pumunta sa pinakadulo ng Station 1. So try natin magpa-picture din. Hi Ka-Wonder! It's nighttime here in Boracay. So kanina after natin maligo dun sa may Station 1, bumalik tayo ng accommodation, nag-freshen up at napahinga lang tayo. Actually late na yan, no? Magte-10 na. So 10 minutes before 10 p.m. And naglakad lang tayo from dun sa Hana Hotel na accommodation natin. Siguro mga lang to, nandito tayo sa kainan kasi mga 5-minute walk, mga ganon. Nandito tayo ngayon sa may Kolay Mangyan. So ganito siya. Yan yung logo niya. And nandito tayo sa Kolay Mangyan. This is a 24 hours na restaurant dito sa may Boracay. Ang maganda dito, this is a budget restaurant or nakainan dito sa may Boracay. Kaya
Na-check ko nga meron sila ito, Kolay Mangyan Food House, meron silang all-day breakfast, mga top silog nila, ganyan, nagre-range siya sa 90 pesos hanggang 110 pesos. So, di ba, pasok na yun sa budget natin. Tapos may mga combo meals din sila, nasa 190, mga bubud meals or yung parang, I think, ano ba yung bubud? Para siyang pansit. Meron din silang mga sizzling plates and meron din silang mga good for sharing. So kapag naghahanap kayo ng mga budget friendly na kainan dito sa may Boracay, perfect itong Kolay Mangyan. So yung buong experience natin ng Kolay Mangyan is nasa separate video, which is yung vlog natin na where to eat in Boracay. So check nyo na lang yon. So ito is liempo silog, nasa 110 pesos. Ganyan siya, meron siyang silog na ay pork liempo, tapos meron silang egg and syempre garlic rice. Ay, actually hindi siya garlic rice, plain rice. Order din tayo ng sisig. This is sisig, nasa 100 pesos, may rice na yan. Tapos yung isda nila na sizzling garlic bangus is nasa 150 pesos. Ayan na lahat yung pwede nyong kainin. Actually, budget friendly lang talaga tong mga pagkain na to. Mabubuhay pala kayo dito sa Boracay in amount of 100 to 150 pesos. Okay, so andito na yung food natin. So, sisig, taste test muna tayo. This is 100 pesos lang. Imagine mo yun. Yung 100 pesos mo, saan aabot ang 100 pesos mo sa Boracay? Sa Kolay Mangyan yan. Meron ka ng sisig, meron ka pang rice. Hi ka-wonder! So, happy hour muna tayo or parang nandito tayo ngayon sa Uptown Boracay Hotel dito sa may Station 2 kasi ano muna tayo, chill lang. So, pakita ko sa inyo yung menu nila. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Boracay Uptown Hotel. Ang maganda dito, acoustic music. Tapos nagpi-play din naman sila ng mga ano dito, fire dance pero may oras lang. So, ito yung menu nila para magka-idea kayo. So, kung iinom kayo dito sa may Boracay, ang rates nila, kamari sa mga beer, nasa 135. Yung Red Horse nila is nasa 175. So, any beer na yan. Tapos, yung mga cocktail tower nila, yan yung presyo niya. Depende sa liters. Nasa 1,000 to hanggang 2,100 pero ito Bacardi na. Tapos restaurant din kasi to, so may mga pagkain din sila. So pero tayo, ang target natin is happy hour or chill night dito sa may Boracay. So update ko kayo later mga ka-wonder. Sa bawat minutong lumilipas, Hinahanap-hanap kita. sa isip at panaginip, bawat pagpili ng tadhana. Hinahanap-hanap kita. The next day. Good morning mga ka-wonder. Sorry, hindi na ako nakapag-update kagabi. So, from dun sa Boracay Uptown, kagabi sa may Station 2, umuwi na tayo ng siguro mga 11. Nag-McDo pa nga ako eh. So, nag-ano lang ako. Tawag dito? Nag-ice cream tsaka bumili ng fries. Tapos, wow, napaka-healthy mo. Bumalik na tayo dito sa accommodation natin. Yun nga, maganda dito sa accommodation natin. Nasa Station 1 siya. Malapit lang din siya sa highway. Siguro mga 1 to 2 minute walk lang siya. So, sumakay lang ako sa D-Mall, ganyan. 15 pesos lang ang pamasahe kapag magta-trike kayo dito sa may along Station 1, 2, and 3. Basta sabihin nyo commute lang. Yung mga para siyang dumadaan-daan lang. Huwag kayong mag-special kasi special mahal talaga yon. Mga nasa 150, 200, ganyan. So, masarap naman yung tulog ko. Ang panalo dito sa Hana Hotel is yung bed nila. Napaka-comfy niya in fairness. Parang, malambot talaga. Malambot siya in fairness. Nakatulog naman ng maayos. And, actually, 10 a.m. na and nakapag-breakfast na tayo kanina. May cafe, di ba? Nakita niyo naman kahapon. May sarili silang cafe. Tapos, nag-i-start yung breakfast nila ng 6:30 to 10 a.m. So, make sure na gumising kayo before 10 a.m. Plated sila. Plated yung kanilang breakfast. So, pwede kayong pumili ng long silog, corn silog, mga ganun. Mga silog-silog. Pero meron din silang French toast yata. Pero kapag meron pa silang ibang mga food na ino-offer, pero with additional na yon. Tapos, free na rin naman yung coffee, may iced tea, ganyan. So, 'di ba? For the budget price na binayaran natin,
gano'n na yung may breakfast na. Good for 2 na yun ha. So, kapag off-season kasi, nasa 1,200, chinek ko, ngayon August 22, pag nag-book kayo, nasa may 1,222 pesos yung budget rooms nila. Pero itong room natin is, this is called deluxe room. So, ang difference lang naman niya is, syempre yung deluxe room, mas malaki, pero yung budget room, mas maliit ng konti. Pero, same pa rin yung bed, ganyan, pati yung mga amenities nila, or yung mga facilities, or I mean, yung mga nasa loob ng kwarto, is same lang din. So, I think budget talaga to, pasok sa budget talaga siya. Kapag mga peak season nasa may umaabot siya ng 1,800, yung deluxe room, pero tong budget hotel or budget room is nasa 1,400. Tapos makaka-discount pa kayo pag binook nyo to sa Klook and gumamit kayo ng Klook promo code natin na WonderJ Klook for up to 5% discount. Sayang din kasing matitipid nyo, di ba? Kumari ilang days kayo, ganun. Tapos 5% discount. So sayang din, di ba? Gamitin nyo na lang yan sa mga hotels nyo, activities, and anything na ibubook nyo sa Klook. So, maganda yung experience ko dito sa Hana Hotel. So, na-meet pa natin yung, yung owner. I think Jana yata yung pangalan niya. Or sorry kung hindi ko maalala. Nakita natin siya kanina. May dog siya dito. Ang cute-cute. Nag-roam around lang. Tapos, ang kaganapan natin ngayon ay lilipat na tayo ng ibang hotel ulit. So, dito, pangatlong hotel na. So, siguro dito na natin i-end yung vlog na to kasi sobrang haba na to. Imagine nyo, mula kahapon, mula nung nag-check out tayo sa Coast, tapos kumain tayo sa Mezirap, and also bumalik tayo dito. Yan, nag-check-in tayo dito sa Hana Hotel. Tapos pumunta tayo sa Station 1, nag-sunset viewing. Tapos pumunta tayo dun sa may Diniwid Beach. Yun yung beach na yun. And until bumalik tayo ng dinner sa may dito lang din sa may Station 1, dun sa may Kolay Mangyan. Tapos pumunta tayo sa Station 2 para sa chill night. And ayan, until now, na nandito pa rin tayo sa Hana and pa-check out na tayo. So, thank you sa panonood mga ka-wonder. Sana na-enjoy niyo yung mga Boracay vlogs natin. Sana, hopefully soon, makapunta na rin kayo ng Boracay solo man, with friends or family. So, gamitin nyo tong guide para, alam mo yon, reference nyo, para at least ako muna yung pumunta para meron na kayong guide sa mga pwede nyong gawin, kainan, or pagstayan dito sa may Boracay. Kung nagustuhan mo tong video na to, make sure to like this video para mas ma-recommend pa tayo na YouTube, and also mag-subscribe ka na kapag naghahanap ka ng mga travel tips, budget tips, para alam mo yun, updated ka rin sa mga travels natin. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-wonder, and see you sa next vlog natin dito sa Boracay. Bye-bye! Ingat po!